Ito guys, so papakita ko lang sa inyo paano nakakatipid sa fuel consumption ng isang mild hybrid kagaya ng Geely o Kabango. Ito, nasa Skyway tayo today. So ang speed natin, pakita mo muna mami. Makikita ninyo 56 kilometers per hour ang speed natin. So ang ginagawa ko, ito, makikita ninyo naka-on yung aking auto start, auto off. Sa makina yan, kapag naka-on yan, mamamatay yung makina nyo kapag nag-smart coasting na tinatawag. Yun yung nakakatipid sa atin, yung smart coasting. Para mas maintindihan ninyo, eto, wait lang. As of now, nakapakasay ko sa silinyador, kaya makikita nyo umaandar yung makina. Tapos makikita nyo green yung ating auto start stop button na yan, ay ang icon na yan. Pag binitawan ko yung silinyador, ayan, nag-smart coasting siya, pero tignan nyo, namatay. Actually guys, nakapatay yung makina talaga niyan. Nakapatay, pero makikita nyo, umaandar tayo. Umaandar, yan yung time na nakakatipid tayo sa fuel consumption. Syempre, anong sasakyan ba naman yung nakapatay ang makina mo, tapos umaandar ka. Ngayon, kapag medyo bumagal na ako, kagaya niyan, apakan ko lang ulit yung silinyador, buhay na ulit yung makina natin. Mabubuhay na ulit siya, tapos tuloy-tuloy na naman tayo ng driving. Pero since full charge yung ating 48 volts EMS, kagaya na nakikita ninyo sa video, kulay green siya, bitawan ko lang yan. Mamaya tingnan natin. May mga time kasi na biglang mag-activate yung ating smart coasting, kagaya nyan, nag-activate na naman siya. Basta nakita ninyo naka-zero yung ating RPM, nakapatay ang makina natin yan. Ang gumagana dyan mga bossing is yung 48 volts EMS natin, smart coasting na tinatawag. Yun yung time na nakakatipid tayo sa fuel consumption. Kasi syempre patay ang makina eh, wala tayong fuel consumption ng ganun. Pero tignan nyo, nagpi-freeway andar tayo. Ayan o, umaandar tayo at a speed of 58 kilometers per hour, 58, 57, ayan. Ngayon makikita ninyo, pakita mo mami, medyo paahon, so babagal tayo. Ang gagawin ko mami, apakan ko yung silinyador, mabubuhay ng kusa yung RPM natin. Ayan, mabubuhay ng kusa yung makina natin. Yan, fuel consumption ulit. Fuel consumption. So ang ginagawa ko, kapag ka medyo patag yung kalsada o kaya medyo pababang ganon, bibitawan ko na yung accelerator. Magki-kick in ngayon yung 48 volts EMS. Kagaya nito, bibitawan ko. Ayan, nag-kick in na naman siya. Okay, patay na naman yung makina kasi pababa tayo guys, oh. Ayan, nag-open siya ng kusa kasi tawag dito, medyo lobat na yung ating 48 volts EMS. Kaya kulay yellow siya. Okay, pag green yan, full charge yung 48 volts EMS natin, mag-auto start stop siya. Okay, so yun yung time na nakakatipid tayo sa fuel consumption. Kaya makikita ninyo ang fuel consumption ko ngayon. This is a 1.5 liter gasoline engine, turbocharged engine, 12.5 kilometers per liter. Ayan, mabilis lang naman mag-charge yung 48 volts EMS. Tignan mo, oh, green na naman siya, tapos nakapatay na naman yung ating makina, pero nag-smart coasting na naman tayo. Tumatakbo tayo at 63 kilometers per hour nang nakapatay ang makina. Wala tayong kinokonsumong fuel consumption. Ganyan gumagana ang mild hybrid na Geely o Kabango. Okay, so mas maganda talagang gamitin yung mga ganto kapag mga freeway kagaya nito, kasi antipid nila sobra. Minsan papalo kayo rito guys ng 20 kilometers per liter, lalo na sa sobrang mga ganto. Kagaya niya, no, nakaka 12.8 na ako. Medyo mabagal pa yung speeds ko, 62 kilometers per hour lang. So kapag gumagamit ako minsan yan, pumapalo ng 100 kilometers per hour, o kaya sa expressway talaga na may maximum speed na 120, nakakatipid talaga. Ayun, namatay na naman siya. 'Di ba? Basta binitawan ko yung accelerator, tas full charge yung 48 volts EMS, mamatay yung makina, smart coasting na tayo nun. Okay? Ito guys, tignan nyo, sa sobrang tipid kapag gumagamit ka ng smart coasting, andito naman tayo ngayon sa Cavitex. Tignan nyo, 14 kilometers per liter na yung consumption ko, 14.7. Nakapatay makina, tumatakbo tayo ng 78 kilometers per hour. Ganyan yun guys kapag ka smart coasting. Talagang nakapatay makina mo, literal na wala kang ginagamit na fuel nun. So ilang kilometers yung tatakbuhin mo. Ayan o, tumatakbo tayo na nakapatay ang makina, 66 kilometers per hour. Wala tayong fuel consumption, di ba? Ganyan ka nakakatipid. Kaya nga tignan nyo guys, oh, pa 15 na ako. Pa 15 kilometers per liter na ako. Kung ganyan ba naman ang mga hybrid cars, aba,
matutuwa ang mga ang mga consumers bibili na ng hybrid cars. Yan guys, so ito na tayo, Las Piñas. Kalalabas lang natin kanina ng yan? Cavitex. Tingnan niyo yung fuel consumption natin. 15.1 kilometers per liter. Sarap, di ba, pagka ganyan. Ayan. So ito ngayon, mapapasabak na tayo sa city. Las Piñas na to eh. Ito dito natin makikita. Kasi kapag dito sa city, tino-turn off ko na yung, ito mami, pakita mo. May button dito, tino-turn off ko na yung auto on, auto start. Kasi nga, stop and go, hindi na advisable na naka-on off siya. Dapat lagi na umaandar yung makina na lang natin. Kasi nga, city na to eh. Tsaka para mag-charge naman ngayon, mag-charge yung 48 volts EMS natin. Para mamaya pag uwi natin, kung expressway tayo dadaan or skyway, freeway na naman tayo, kung baga gagamitin na naman natin yung smart coasting, makakatipid na naman tayo sa fuel consumption. Dito mamaya pagdating namin sa destination natin, titingnan natin kung magkano yung magiging total fuel consumption ko sa trip na to. Take note guys, galing kami ng Quezon City. Tapos Las Piñas yung destination ko ngayon. Meron lang akong client dito ngayon. As of now, 15.1 kilometers per liter. Abangan nyo mamaya pag nakarating ako sa destination ko kung ilan yung magiging average. Pero ito na, stop and go na ako. Tapos ang speed ko ngayon is na lang, 20 kilometers per hour. Ayan. Sige guys, abangan nyo ako mamaya. Okay guys, so nandito na tayo sa destination ko. Meron lang akong client na mag-check ng sasakyan dito. Ito, naging total average natin mula Quezon City hanggang Las Piñas, Alabang Zapote Road to, 14.9 kilometers per liter. Basta marunong kang gumamit ng 48 volts EMS ni Geely o Cabango, ma-maximize mo yun, ma-achieve mo yan. Ma-achieve mo yan guys. Sarap no? Kung ganito yung fuel consumption mo lagi, 14.9. Tapos mura pa yung gasolina. Medyo mataas pa gasolina ngayon. Nagpagasolina ako kanina 60 pesos per liter. Pero kung natapat na mga 40, bumalik sa dati mga 45, 50 man lang. Sarap nun, di ba? Okay guys, so maraming salamat sa inyong panonood. At kung ano pa yung mga gusto nyo matutunan, comment lang kayo sa baba. Or ano yung gusto nyo gawa natin ng fuel consumption test, comment nyo sa baba. Okay, maraming salamat po. And kita-kita tayo next video. Yes, yung destination ko ngayon, meron lang akong client dito ngayon. As of now, 15.1 kilometers per liter. Abangan nyo mamaya pag nakarating ako sa destination ko kung ilan yung magiging average. Pero ito na, stop and go na ako. Tapos ang speed ko ngayon is na lang, 20 kilometers per hour. Ayan. Sige guys, abangan nyo ako mamaya. Okay guys, so nandito na tayo sa destination ko. Meron lang akong client na mag-check ng sasakyan dito. Ito, naging total average natin mula Quezon City hanggang Las Piñas, Alabang Zapote Road to, 14.9 kilometers per liter. Basta marunong kang gumamit ng 48 volts EMS ni Geely o Cabango, ma-maximize mo yun, ma-achieve mo yan. Ma-achieve mo yan guys. Sarap no? Kung ganito yung fuel consumption mo lagi, 14.9. Tapos mura pa yung gasolina. Medyo mataas pa gasolina ngayon. Nagpagasolina ako kanina 60 pesos per liter. Pero kung natapat na mga 40, bumalik sa dati mga 45, 50 man lang. Sarap nun, di ba? Okay guys, so maraming salamat sa inyong panonood. At kung ano pa yung mga gusto nyo matutunan, comment lang kayo sa baba. Or ano yung gusto nyo gawa natin ng fuel consumption test, comment nyo sa baba. Okay, maraming salamat po. And kita-kita tayo next video.